Panginoon, bagamat ang dami nating pagkukulang, amen, pero ang habag ng ating Panginoon, hindi maubos-ubos. From everlasting to everlasting, kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoon, walang wagas. Grabe! Praise the Lord! Amen! Sa Daniel 12:10, buksan po natin mga kapatid. Sa Daniel, Book of Daniel, chapter 12, verse 10. Makinig po tayong mabuti mga kapatid. Pag napakinggan natin itong mabuti, hindi ko alam, baka mamaya in the middle of preaching pa lang, magtatalon na kayo. Amen po ba? Kapag naunawaan po natin, ito yung binigay sa akin ng ating Panginoon ngayon, yung talagang maramdaman ko yung Espiritu ng ating Diyos na buhay. Daniel 12:10, magpapakabuti ang marami at maglilinis ng kanilang sarili. Ngunit magpapakasama pa ang mga masasama. At isa man sa kanila hindi aabot sa pagkaunawa sa mga bagay na mauunawaan ng marurunong. Amen. Many shall be purified, made white, and refined. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Amen. Mga kayo lamang po tayo sandali, manalangin tayo sa ating Panginoon. Dakilang Ama na nasa langit, marami pong salamat sa presensya mo, Panginoon. At nararamdaman ka namin, Panginoon, yung kalakasan na binibigay mo sa bawat isa, yung binabato mong Espiritu sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. Minsan pa, Panginoon, muli ako nagpapalinis sa iyong harapan at nagpapakumbaba, O Diyos. Linisin mo po ako, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako bilang vessel mo, Panginoon. Ibigay mo po sa akin yung double portion of anointing, Lord God. Minsan pa, equip mo ang bawat isa. Magamit mo ang bawat isa. I-mold mo ang bawat isa, Panginoon. Ikaw ang magrema sa kalagitnaan ng mensahe mo, Panginoon. Buksan mo ang aming mga spiritual eyes, maging ang aming mga spiritual ears, Panginoon. Maunawaan namin mabuti ang mensahe mo, Panginoon. Ikaw nga po ang manguna at ikaw yung marinig namin, Panginoon. O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Ito na po ang samot dalangin ko, O Diyos, sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ala po makakapagsabi na ng Amen. Hallelujah. Hintian muna natin yung mga katabi natin. Hingang malalim. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang title po natin, The Days of Purification. Amen. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po si Pastor Rowing on behalf of Pastor Onassis, mga kapatid. Pagpasensyahan niyo na po mga kapatid at hindi po natin makasama ulit ang ating Pastor Onassis. Amen. Dahil kailangan po siyang may tapusin. Amen. Pero nagagalak po ako at nagpapasalamat dahil isang malaking pribilehyo na naman ang makatayo sa gawain na ito. Isang malaking privilege, mga kapatid, na makapagsalita. Amen. Kahit wala kang boses, pero ang Diyos magpo-provide at magpo-provide po sa atin. Amen po ba? Ngayon po mga kapatid, maraming mananampalataya na po ang nabubuhay sa takot at pangamba. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Halatang may takot. Halatang nangangamba. Kanina pa lang mga kapatid, umaawit tayo talaga. Hindi mo alam kung magpupuri ba siya. Hindi mo alam kung tatayo na lang siya. Hindi mo alam kung papalakpak ba siya o hindi. Bakit? Nandun yung takot, nararamdaman mo. Amen. Pagpapalapit na yung end, yung year end, talagang takot na yan. Amen. Dahil alam nila maraming gagawin. Amen po ba? Pero pag ikaw nakinig ka ngayong araw na to, yung takot na yan, mawawala yan na parang bula. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise God.
Amen. Pag sinabi pong takot at pangamba, makikita po natin yan sa Matthew chapter 24. Amen. Pinag-uusapan po at talagang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sinasabi niya doon, yung great tribulations ng ating Panginoon. Ano po yung great tribulations na darating? Sabi po gano'n, yung mga kahirapan daw po, at saka yung mga pag-uusig na darating po, at darating po talaga na uusigin ka. Amen po ba? Ano pa? Pag sinabing great tribulations, it is the worst event that will happen in the history of human race. Amen. So doon po talaga, mararamdaman mo talaga, amen po ba? Talagang makikita mo sa katabi mo lang, amen. Mararamdaman mo sa paligid pag may great tribulation na dumarating. Katulad po ngayon mga kapatid sa bansa natin, hindi naman pulingit sa inyo mga kapatid, na meron pong Typhoon Ruby o hagupit ba yun sa Tagalog? Sabi nilang ganun. So matindi parang hagupit nga daw. Pero napakabuti pa rin ng ating Panginoon. Bagamat great tribulations yung tumatama sa bansa natin, pero ang mga tao doon hindi natitinag. Bakit po? Kasi may mga mananampalataya. Praise the Lord! Amen. Pag sinabing great tribulations, para daw po yung isang nanganganak. Amen. Ano po ba itsura ng nanganganak? Amen po ba? Talagang napakahirap po. Amen. Yung lahat ng mga nanganak na dito, yung isang paa mo nakatungtong sa kamatayan. Amen po ba? Ganong kahirap pag manganak. Amen. Hindi po biro-biro. Amen. Parang ganon din daw po yung tribulation natin. Halos nandun na mamamatay ka na. Yung kanang kamay mo, yung kanang paa mo, yung kanang ulo mo, kalahating parte ng katawan mo mga kapatid, nandun talaga mararamdaman mo, halos gusto mo nang bumigay. Amen po ba? At for your information mga kapatid, pag tayo po mga mananampalataya, kailangan daw talaga natin danasin yan. Kailangan ma-experience daw yan natin. Kailangan daw daanan natin yung butas ng karayom. Amen. Pag nagdadaan ka sa butas ng karayom, alam na alam mo, amen, makitid na makitid ang paligid mo. Halos hindi ka makahinga. Amen. Walang oxygen. Amen po ba? Bakit? Tatlo lang po yan mga kapatid kapag ikaw dumadaan sa great tribulation. Nandun ka sa pagsubok ngayon. Pangalawa, o nasa gitna ka na ng pagsubok na yan. Ikatlo, kapag wala kang pagsubok pa, maghintay-hintay ka lang. May darating at darating. Amen. Sino po ang gusto nun? In Jesus' name. Amen. And Christians, sabi pong ganon, lahat daw po tayo, we have our own tribulations. Although those can be referred to as great. Amen. Minsan matindi. Halos ikamatay mo. Yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Napakatinding tribulation po yan. Pag pumasok sa pamilya o pag pumasok sa tao, dahil hindi mo alam kung paano mo siya i-comfort. Amen po ba? Yung mawalan ka ng trabaho, halos parang nawala na sa'yo lahat. Amen. Hindi mo rin alam kung paano mo yan i-comfort. Pero sinabi po ng John 16:33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace in the world. You will have tribulation." Sa kabila daw po ng kapayapaan, may tribulation pa rin. But, sabi po ng ating Panginoon, kapag ikaw may great tribulation, but be of good cheer. Kailangan daw magalak pa rin. Bakit? I have overcome the world. Amen. Yung mga pinagdaraanan daw po natin, yung mga pagsubok na yan, yung tribulations daw po na yan, pinagdaanan na rin po yan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa Acts 14:22, ano pang sabi nga? Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith. Amen. Kahit daw ikaw may great tribulations na, but you have to continue in the faith. And saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Kailangan pala, bago ka pumasok sa tahanan ng ating Panginoon, bago mo makapiling ang ating Panginoon, you have to go to
many tribulations. Sino pong gusto makasama ang ating Panginoon? Amen! Amen! You have to go through many tribulations. Amen. Dahil yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Kung gusto mo makasama ang ating Panginoon, dadaan at dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Kahit na ayaw mo, dadaan ka pa rin dyan. Kahit pumikit ka pa, kahit isang linggo ka pang matulog, dadaan at dadaan ka sa great tribulation. Amen po ba? Ano pong ibig sabihin nito? Marami pong ito po, sabi pong ganun, pagsubok, hindi daw natin yan maiiwasan. Tribulations are inevitable, and a must to a Christian. Tao lang, ayan. Ang tao daw po, ang mga mananampalataya, kahit hindi mananampalataya, mga kapatid, talagang hindi daw po pwedeng maiwasan, inevitable. Amen, ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng iwasan. Kailangan dumaan ka. Bakit? Kung ang Panginoon nga dumaan dyan sa pagsubok na yan, ikaw pa kaya. Amen. Pero sabi nga ng Lord, diba, pinaalalahanan na tayo, but be of good cheer. Amen po ba? Ano pa po? Sabi pong ganun, your faithfulness to God is not an excuse. Amen. Hindi po tapat ka sa ating Panginoon, hindi ka nadadanas ng pagsubok. Sinabi ng ating Panginoon, lahat daw po tayo, lahat daw po ng mananampalataya, lahat ng believer o unbeliever, dadaan at dadaan. Hindi ka pwedeng umiskip sa great tribulation. Amen. Every Christian must undergo this process. Amen. Kailangan dumaan ka talaga sa proseso na to. Ang tanong, bakit? Amen. Bakit kailangan tayo dumaan sa great tribulation, mga kapatid? Binanggit na po ng verse kanina sa Daniel 12:10. Many shall be purified. Amen. Kailangan magpapakabuti daw po ang marami. Pero daw, sabi ganun, yung mga masama, magpapakasama pa. Bakit? Kasi dadaan at dadaan sila. Amen po ba? Sa mga pagsubok na yan. Even the entire church of God will be purified. Amen. Mararanasan po natin talaga, mga kapatid, buong church, hindi lamang po church ng Singapore, buong church, amen, worldwide, amen, buong mundo mararanasan talaga itong great tribulations na darating, amen. Hindi lang po kayo ang dumadaan sa pagsubok na akala mo mabigat na, mas may mabigat pang pagsubok na dinadaanan yung ibang tao. Amen. Pasalamat lamang po tayo, gumagaan yan. Bakit? Dahil na kay Kristo ka. Amen! Yan po yung privilege natin, mga kapatid. May pagsubok, pero pinapagaan ng ating Panginoon. Amen! Amen. In fact, we are now living in the days of purification. Pag sinabing purification, mga kapatid, ang number one purifier daw talaga natin, yung tribulations sa buhay natin. Pag sinabing purifications, mga kapatid, ibig sabihin, nililinis tayo ng ating Panginoon. Masakit bang tapyasan ka? Mahirap, di ba? Masakit ba o masarap na may alisin sa'yo, lalo na pag mahal mo? Masakit, di po ba? Pero sabi ng Lord, yun yung purifier natin. Palimbawa po, mga kapatid, babawan natin. Sino po dito mga naghuhugas ng pinggan o ng kaldero? Pag tayo naghuhugas ng pinggan, hindi pwedeng walang sabon. Kasi pag walang sabon, hindi lilinis. Kapag naghuhugas ka, hindi rin pwedeng walang tubig. Amen po ba? Kasi yun yung magpapaalis ng dumi sa atin. Amen. At yun po, mga kapatid, di ba, pag ikaw, merong kaldero na ulingan o nalagyan ng mga tawag dito ng hindi maganda sa kaldero o sa kawali, anong ginagamit mo? Gumagamit ka ng special detergent soap. Gumagamit ka rin ng special something na sponge, amen po ba? Or something spray para maalis mo yon, amen po ba? So, ganun rin po tayo, mga kapatid. Ang Diyos, siya yung magpupurify sa atin. Ano po yung pang-purify natin, mga kapatid? The only weapon to endure this tribulation is our faith.
Pag sinabing faith, ito po yung nagsisimbolong tubig. Amen. Kaya nga po kanina doon sa days of purification, sa title pa lang, anong makikita mo? Tubig na. Amen po ba? Hindi ka pwede maghugas ng plato, ng pinggan, ng baso ng walang tubig. Amen. Kasi yun yung running water natin. Ang running water natin, yung faith natin, yung espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sinabi sa Hebrews 11:6, mga kapatid, but without faith, it is impossible to please Him. Kung wala daw po tayong pananampalataya, kung walang running water, mga kapatid, it is impossible to please God. Amen. For he who comes to God must believe that He is. Amen po ba? Hebrews 11:35 to 37. Sinabi pa po, mga kapatid, buksan natin yan sa Hebreo 11:35 to 37. Ano pa pong sabing ganon? Sabi pong ganon sa verse 35, dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli dahil sa pananalig sa Diyos. Amen. Yung patay naging buhay pa. Bakit? Dahil daw sa pananalig sa Diyos. And verse 36, sabi pa pong ganun, may mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit. Amen. Kapag ikaw talaga nasa great tribulation, hagupitin ka talaga. Matindi pa kay Yolanda yung hagupit ng tribulation sa atin. Amen. Ano pa pong sabing ganun? Lilibakin ka rin daw hanggang sa madurog ka. Amen. Ano pa po? At mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato. Babatuhin ka talaga hanggang sa mamatay ka, parang si Stephen. Eto pang sa'yo, ibibigyan ka pa ng great tribulations ni Satan. Bakit? Inaalaw ng Lord yan. Purifier para makita yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Ano pa? Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahok. Amen po ba? Talagang dadaan ka sa mga ganitong klaseng pagsubok. At kapag hindi ka pa dumaan sa ganitong pagsubok, yun nga ang sabi ng Lord, hindi ka pwedeng mag-escape dyan. Dadaan at dadaan ka, maghintay ka lang. Amen po ba? Sino po yung gusto nito? Tinotorment ka daw. Talagang binabalatan ka. Kagaya po ng mga mananampalataya nung nasa Old Testament. Amen po ba? Buhay pa lang sila, mga kapatid, pinapakain na sa leyon. Buhay pa lang po sila, pinapako na sa krus, ginagapos at nililitsyon ng buhay. Grabe yung tribulations ng mga nandun sa Old Testament. Amen. Ngayon, meron pa kayang ganito? Baka pag binigyan tayo ng ganito ng ating Panginoon, pakain ka sa leyon, hindi ka na manampalataya. Matitisod at matitisod ka sa ating Panginoon. Hindi lamang ikaw, 10 ng sambahayan mo matitisod. Bakit? Ito pala yung gusto ng ating Panginoon. Amen. Great tribulations. Ang tanong, sabi ng Lord, ang purifier daw natin, yung pananampalataya natin. Bakit pananampalataya? In James chapter 5 verse 15, and the prayer will save the sick. Amen. Ang pananalangin daw po, ang may pananampalataya na may pananalangin, nakakagaling daw po yan. Nakakasalba daw ng may sakit. Amen. At ilang beses na tayong sinubok ng ating Panginoon dyan. Kapag ikaw may sakit, tumawag ka lang sa ating Panginoon. Itututunin ka ng ating Diyos na buhay. Amen. Not only the sick, but even those who are being
purified. Hindi lamang yung may mga sakit, mga kapatid. Hindi lamang yung may mga ketong, mga kapatid, ang isi-save. Amen. Kahit sino pa daw. Meaning, the only weapon we can use to endure purification is faith. Faith, 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 faith. Amen. But the problem is, ang problema, amen, eto na ang tribulation. Nandito na tayo sa tribulation. Mananampalataya ka na, nananampalataya ka na. Worker ka na, nagmi-ministry ka pa. Regular ka nang nag-a-attend. Regular ka nang nakikinig sa ating Panginoon, sa sermon ng ating Panginoon. Every Sunday, every Bible study. Pero kapag dumaan yung great tribulations, bakit ang mga Kristiyano ito nagiging weak pa rin? Nangihina pa rin. Halos hindi mabuhat yung dumbbell. Amen. Tignan niyo po dyan, mga kapatid. Bakit? Hirap na hirap siya. Samantalang 1 pound lang yung binubuhat niya. Hindi pa 5 kg yung mga kapatid. Hindi pa 2.5 yun. 1 pound lang yun, mga kapatid. Pero hirap na hirap. Bigat na bigat. Halos hindi makadukwang. Amen po ba? Halos nandun, gaganon pa lang, bubuhatin pa lang, pinagpapawisan na ng malagkit. Amen po ba? Bakit? Hirap na hirap. Amen. Ano pa ang Kristiyano daw? Pag may tribulation, mga kapatid, ang nagiging problema. Sa halip na matuwa, sabi ng Panginoon kanina, but be of good cheer. Anong nangyayari? Na di-discourage. Amen. Nawawala ng pananampalataya. Next week, hindi mo na makikita dito. Text mo nang i-text, hindi na magpaparamdam. Bakit? Discourage. Dala-dala ang buong mundo. Amen po ba? Pasan-pasan ko ang daigdig. Ano ba? Pag ikaw may great tribulations, makita mo yung iba, no? Totoo to. Pag may great tribulations, tinedemoralize niya yung sarili niya. Natatandaan ko po yung preaching last nung nakaraang buwan. Huwag daw po natin i-demoralize yung mga sarili natin. Huwag daw natin i-down yung mga sarili natin na ako walang pananampalataya, na ako hindi ko to kaya, ako. Bakit? Dinedemoralize mo yung sarili mo. Amen. Ano pa? At ang iba naman, mga kapatid, pag may tribulations, halos hindi mo makausap, mga kapatid. Snobbish na. Amen po ba? Suplada na. Suplado na. Bakit? They given up their faith. Amen po ba? Halos hindi na makausap. Wala nang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Talagang sumusubsub na. Amen. Talagang bigat na talagang halos talagang kung isang daigdig lang yan, baka buong 2 daigdig. Amen po ba? Dadagdagan natin yung earth. Amen. Magiging 2 earth ang pasan-pasan mo. Bakit? Halos lahat ng planeta sa mundo, mga kapatid, pinasan mo na. Bakit? Ayaw mo nang manampalataya. Amen. But, sinabi pong ganon sa Luke 18:8, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Kapag pinadanas ka ng ganyang pagsubok, talagang yung pananampalataya mo, niyayanig ng ating Panginoon. Dahil sabi niya ganon, may abutan pa kaya akong mananampalataya sa akin? Kapag pinaranas ka, tinanggal yung mahal mo sa buhay, may abutan pa kaya akong mananampalataya? Pag na-bankrupt ka, may abutan pa kaya akong mananampalataya? Pag naghiwalay kayo ng asawa nyo, may abutan pa kaya akong mananampalataya? Pag nag-addict yung anak mo, may abutan pa kaya akong mananampalataya? Pinapadanas po sa atin
yung mga ganyang pagsubok. Dahil gusto ng Lord, tinitignan niya kung aabutan ka pa talaga niya o hindi. Marami po dito mga kapatid, hindi na makaabot. Bakit? Wala na dito eh. Amen po ba? Pinasan na talaga nila yung daigdig nila. Pinasan na talaga nila yung tribulations nila. Hindi muna nila pinakilos yung Lord sa buhay nila. At nakakaawa po. Bakit? Hindi nila man lang narinig itong ganitong preaching para man lang maano po sila, makuha ng Lord yung dinadala nila. Amen. Pero bakit? Bumigay na nga po. Amen. Pero pasalamat po tayo, kahit nandito ka sa ganitong pagsubok, hindi ka pa rin bumibigay. Nakaupo ka pa rin dyan, nakikinig ka pa rin, nakakapalakpak pa rin, pinagpapala ka ng ating Panginoon. Amen. Kaya lang may tanong pa. Bakit daw ang mga Kristiyano hindi ma-endure yung ganitong process ng purification pagdating sa pananampalataya? Bakit nga po? Bakit? Kasi nawawala yung kumpiyansa nila sa ating Panginoon. Ayaw nilang maniwala sa ating Panginoon. Ano po bang sabi ng ating Panginoon sa Mark 10:27? Ang lahat daw ng bagay na yan, mapapagtagumpayan ng ating Panginoon. Pero, dapat daw manampalataya ka. All things are possible with God. Amen. All things. Hindi sinabi ng ating Panginoon, few things, some things. Amen. Sinabi ng Lord, lahat. Amen. Lahat daw posible sa ating Panginoon. Kahit minsan imposible na sa'yo. Pero sabi ng Lord, lahat daw posible sa ating Panginoon kapag ikaw ay may pananampalataya. Amen. Ang Panginoon, binigyan na daw tayo ng susi. Binigyan na daw tayo ng way para pagtagumpayan natin yung tribulations na yan. Amen. Ang tanong sa paanong paraan daw po yan, yung proseso na yan, yung purification of faith. Amen. In Mark 8:34, sabi pong ganon, when He had called the people to Himself with His disciples, also He said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself. Yung gusto daw lahat ng lumapit kay Kristo, yung daw lahat ng gustong makapasok sa paanan ng ating Panginoon o sa trono, sa hangganan, sa kingdom ng ating Panginoon. Sabi pong ganon, you have to deny yourself. Amen. And ano pa? Take up His cross and follow me. Mahirap pong i-deny yung sarili. Mahirap pong magbuhat ng sariling cross. Amen. Wala pong cross na hindi madali. Kaya nga po si Kristo umaayaw ng una. Bakit? Alam niya mahirap. Pero, kailangan. Amen. Kailangan dumaan siya sa proseso na yun. Amen. Tayo po, if you want to endure purification through faith, you have to carry your own cross. Kailangan mo talagang buhatin yung sarili mong krus. Kailangan mong pasanin yung sarili mong problema. Kailangan mong bitbitin yung sarili mong pagsubok. Hindi mo pwedeng ipasa yan sa iba. Binigay sa'yo yan ng ating Panginoon para dumaan ka sa proseso, para lumabas yung pananampalataya sa'yo. Amen po ba? But the problem, ito na naman ang problema mga kapatid. May pananampalataya nga, pero unwillingness to carry one's cross. Ayaw buhatin, gusto niya talagang ibigay sa iba. Amen. Ang iba pa, refuse to carry their own crosses. Inaayawan talaga. Sa'yo na lang yan. Ayoko na. Kaya nga bumigay na sa pananampalataya. Kaya nga wala na dito eh. Amen po ba? Bakit? Umalis na, umayaw na, ayawan na.
Amen po ba? Hindi man lang pinadaan sa proseso kahit man lang konti, kahit man lang sandali. Pero bakit umayaw agad? Bumigay agad sa pananampalataya. Amen. Ano po ba yung proseso natin? O ano po ba yung mga process natin? Pag sinabi pong process, marami po yan. Papasanin mo yung asawa mo. Yung pabigat sa'yo, papasanin mo. Aray ko. Ang dami, no? Kaya nga ako nagtatrabaho dito sa Singapore dahil pasan ko ang asawa ko. Kaya nga ako nandito sa abroad dahil pasan ko yung anak ko. Dahil nga kaya ako nandito sa abroad dahil gusto kong iwanan yung asawa ko. Amen. Amen. Lumalabas na. Amen po ba? Ang dami nating pasanin. Ang dami nating cross sa buhay. Minsan, ano pa, yung trabaho mo nagpapabigat sa'yo. Stress. Amen po ba? Mabigat na nga yung nararamdaman mo, wala ka pang pera. Tapos sisingilin ka pa. Bibigyan ka pa ng ticket. Aray ko. Masakit. Bibigyan pa sa'yo 5 ticket. Bakit? Kailangan pasanin. Kasi gustong palabasin ng ating Panginoon yung pananampalataya niyo. Pag siningil ka ng $2, pupunta ka pa kaya next week dito? Pag binigyan ka ng ticket na 10, narito ka pa kaya sa December 28? Baka umiss ka po ka na. Amen. Bakit? Ayaw ko dyan. Lagi na lang naniningin. Lagi na lang pera. Involve lagi ang pera. Ay, naku. Mga kapatid. Mura pa po yan. Magaan pa po yan sa bulsa natin. Amen. Yan, $2 na yan, mga kapatid. Hindi po yan katumbas ng relasyon mo sa asawa mo. Amen po ba? Yung binibigay mo sa ating Panginoon, walang katumbas yan sa relasyon mo sa anak mo. Hindi tutumbasan yan. Hihigitan pa ng ating Panginoon. Bakit? Sabi ganun, all things are possible. Pero kailangan may pananampalataya ka. Ang tanong, is it because they don't have faith? Tanong mo nga sa katabi mo, bakit wala ka bang pananampalataya? Meron! Ang sagot, sometimes, even great faith. Kaya mong pausog ang mundo. Kaya mong wasakin ang bato. Bakit? Great faith. But, and yet, they refuse to carry their own crosses. Tinatanggihan pa rin yung binibigay sa Kanya ng ating Panginoon. Ayaw pa rin buhatin yung krus na pasan-pasan niya. Talagang kailangan ibigay pa niya sa asawa niya. Sa'yo na to, ayoko na, ikaw na lang. Ikaw na lang ang manampalataya. Ikaw na lang ang mag-church. Ikaw na lang ang mag-Bible study. Ikaw na lang ang magpuri sa ating Panginoon. Ako, ayoko na. Give up na ako. Give up na ako. Amen. Ang sagot. Rason ng lahat ng mga gumigive up, ang rason ng lahat ng mga nagre-refuse sa kanilang mga crosses, eto po, Galatians 5:6. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything,
but faith working through love. Pag sinabi pong faith, inseparable po yan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Faith working through love. Dapat nandun daw po yung tunay at wagas na pag-ibig natin sa kapwa natin, sa asawa natin. Amen. Mapapagtagumpayan mo daw po yan kapag may pag-ibig na kalakip. Amen. Your faith is working, but not through love. May pananampalataya ka, pero walang pag-ibig. Ano bang sabi ng ating Panginoon? Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Madalas hindi tayo masaya. Amen. Bakit? Nawawala na po yung pag-ibig natin. May pananampalataya ka, yes, nananampalataya ako, may Kristo. Yes, nananampalataya ako, sabi ng ating Panginoon, all things are possible. Yes, totoo yan, nananampalataya ako. Lahat ng mga sinabi sa Bible, pinananampalatayanan ko, pero walang pag-ibig. Ano po bang sabi ng ating Panginoon? Pag ikaw daw kailangan, pag gumawa ka sa kapwa mo, may kalakip lagi na pag-ibig. Amen. Parang binigyan mo yung anak mo. Amen po ba? Kahit na lang, di ba, dito po yung may mga apo. Amen. Sino po dito yung may mga apo? Ayan, madalas kong marinig yan, mga kapatid. Kahit na wala na daw yung anak nila, basta yung apo lang mabigyan ko. Kahit na ano lang. Bakit? Ganun mo kamahal eh. Amen. Ganun mo kamahal yung apo mo. Amen. Yung may mga anak naman po dito, pag humingi sa'yo, amen, meron ka alam mo ibibigay mo, pero pag wala yung pag-ibig mo, hindi mo pa rin maibibigay. Hindi mo kayang ibigay. Amen. Kailangan daw po magkatugmayan, magkakabit daw po yan, magkasama lagi. May pananampalataya at may pag-ibig ka dun sa kapwa mo. Amen po ba? Amen po ba? Ano ba pong sabing ganun? Kaya nga po ang ating Panginoon, di ba? Hindi naman niya malalagpasan yung krus niya kung wala siyang pag-ibig. In fact, sinabi pong gano'n sa John 3:16, For God so loved the world. Dahil sa tindi ng pag-ibig ng ating Panginoon, pinasan niya yung krus niya kahit hindi karapat-dapat para sa Kanya, kahit ayaw niya, pero bakit pinasan pa rin niya? Dahil sa tindi ng pag-ibig niya sa iyo. Amen po ba? Dahil sa tindi ng pag-ibig niya sa asawa mo, sa tindi ng pag-ibig niya sa mga anak mo, ganun kamahal ng ating Panginoon. Amen. Kaya ka narito dahil sa tindi ng pag-ibig sa iyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Nauunawaan po ba natin? Masasaya pa po ba tayo? Gusto niyo pa ba? Tapos na mga kapatid, pero hindi ko pa rin kayo nakikita ngumiti. Parang injure nyo talaga. Parang talaga, hindi pala injure, parang talagang refuse kayo. Parang gusto nyo bitawan talaga yung mga cross nyo ngayon. Amen po ba? Talagang ayaw ko na to. Amen. Tinadtad na yung puso ko. Ano tawag dito? May kanta yun, di ba? Sinaksak na. Ano pa, minartilyo, amen, halos madurog na mga kapatid. Ayaw mo na nga kasi. Amen po ba? Bakit mga kapatid, wala ka kasing pag-ibig? May pananampalataya tayo, yes, may pananampalataya. Pero may pag-ibig naman, kaya lang kulang. Kulang. Amen. Lahat tayo alam ko, may pag-ibig dito. Amen. Kaya lang, kulang. Amen. Kulang yung pag-ibig natin. Kaya nga po, purification. Amen po ba? Kung gusto mong makasama sa Panginoon, kung gusto mo siyang makita ng face-to-face, mga kapatid, kailangan mahalin mo yung kaaway mo. Amen. Mahirap magmahal, hindi ng pangit eh.
magmahal ng kaaway. Yung sinaktan ka, pinahiya ka, minaltrato ka, inutangan ka, hindi ka binayaran, tapos mamahalin mo pa, ririgaluhan mo pa, bibigyan mo pa, papakainin mo, at pag nanghingi ng tulong, syempre, bubuksan mo yung pinto mo. Mahirap. Bakit? Mahirap magmahal ng kaaway. Yung asawa mo na nga lang, makaaway mo eh. Nawawala minsan yung pag-ibig mo eh. Bakit? Nag-away kayo eh. Amen? Halos nga nawawala yung relasyon nila. Bakit nagkakahiwalay? Bakit? Wala na yung pag-ibig sa isa't isa. Bakit ba marami naghihiwalay dito na mag-asawa? Dahil hindi nila mapagtiisan ng bawat isa. Ayaw nilang buhatin yung mga sarili nilang cross. Ayaw buhatin ng asawa yung cross ng isa. Ayaw buhatin ng babae yung cross niya. Iwanan na, kanya-kanya na tayo. Kaya nga may naghihiwalay. At dami-dami po mga kapatid pa. Maririnig mo dito mga kapatid, kay bago-bagong nagpakasal, bonggang-bongga ang kasalan, pero ilang buwan lang, hiwalay na. Nagpa-file na kaagad ng annulment, nagpa-file na kaagad ng divorce. Bakit? They refuse to carry their own process. Amen. They give up. Nawala na. Bakit? Ayoko nang magmahal sa'yo. Sinasaktan mo lang ako. Pinapahirapan mo lang ako. Kayod ako ng kayod. Tapos ikaw gastos ka ng gastos. Ikaw na lang mag-isa. Magtrabaho ka kung gusto mo. Magtrabaho ka na para sa kalayaan mo, sa mga kaano mo, mga kalayawan mo. Amen po ba? Iniiwanan po natin. Bakit? Wala ka ng pag-ibig. Amen? Iba nga po mga kapatid, pag matatanda na, yung mga magulang nila, iniiwan nila, dinadala nila sa home for the aged. Amen po ba? Bakit? Wala nang pag-ibig sa magulang eh. Tapos na yung obligasyon ng magulang sa kanya. Kaya ang ginagawa, ayoko na magpalit ng pamper. Ayaw na kitang buhatin. Bakit? Ayoko na eh. Hindi na kita mahalin, nanay. Tapos na yung obligasyon mo. Kaya ano pong ginagawa? Lalo na yung mapepera. Amen po ba? Iniiwan na lang yung mga magulang kung saan-saan. Napakasakit. Walang utang na loob. Amen po ba? Hindi man lang inisip na lang, hindi na lang isipin, yung dinala siya ng nanay niya, 6 na buwan sa sinapupunan. Tapos ganon-ganon. Ano sabi ko? Sorry, 6 na buwan. Nakirid away ako. 9 na buwan. Ibig sabihin, nakikinig kayo. Kung hindi kayo nakikinig, hindi nyo ako ikukorek. So, ibig sabihin, nakikinig kayo. Praise the Lord! Praise the Lord! Ibig sabihin, may pag-ibig pa kayo sa akin. Praise the Lord! Amen. Nasaan na po ba tayo? Sa 9 na buwan, mga kapatid. Biro mo, 9 months mong kineri. Ako na lang po, mga kapatid, 6 na buwan. Ay, sorry, ano ba yan? Bakit ba hindi naman ako alien? 9 na buwan, 9 months ko pong dinala yung mga anak ko sa tiyan ko. Tapos, papabayaan ko na lang. Dahil wala man lang akong pantustos, wala akong pambili ng gatas, iiwan ko po sa basurahan. Iiwanan ko na lang kahit hindi pa napuputol yung puso, iiwanan ko na lang. Bakit? Walang pag-ibig. Hindi na nga, wala na nga pag-ibig, hindi pa natakot sa Diyos. Sabi kong ganun ang mga bata daw ito, mga kapatid, gift ng ating Panginoon. Blessing daw po. Marami po dyan umaampon. Amen. Bakit? Hindi magkaanak. Amen. Tapos itatapon mo na lang. Gusto mo mag-anak ng madami. Tapos dahil wala ka ng pantustos, itatapon mo na lang.
Sinong may kasalanan? Yung bata ba o yung mga magulang? Amen? Nakakaawa po. Amen po ba? Bakit? Walang pag-ibig. Amen po ba? Bakit po ba ang dami-dami mga krimen na nangyayari ngayon? Amen po ba? Kahit na ayaw nilang gawin yun, mga kapatid, pero dahil may espiritong nakasakay sa kanila, mga kapatid, kaya nila nagagawang mang-rape, kaya nila nagagawang mag-snatch, kaya nila nagagawang magnakaw. Bakit? Wala na kasing pag-ibig. Talamak na po, mga kapatid, ang kasamaan dito sa mundo. Hindi lamang po sa Pilipinas, maski dito po, kahit saang bansa, kahit saang lugar ka. Bakit? Wala na po yung pag-ibig. Ano po ang meron? Sabi kong ganon, pag-ibig sa sarili na lang. Amen. Kaya nga iniwan mo yung asawa mo. 6 na buwan pa lang kayo nagsasama. Iniwan mo na. Bakit? Ayaw mo na. Ayoko na ng pabigat. Ayoko na ng ako lang yung naghahanap buhay dito. Ayokong ako lang yung kumikita ng pera dito. Dapat parehas tayo para fair. Amen po ba? Bakit pa ako napunta sa mag-asawa, mga kapatid? Siguro po may kinakausap po dito, mga kapatid, na halos gusto mo nang iwanan yung partner mo sa buhay. Siguro hindi mo na ma-endure, hindi mo na matiis, o kahit yung mga anak mo, hindi mo na siguro matiis, kaya gusto mo nang iwanan. Wag. Sabing ganon, kahit sinabi ng ating Panginoon na may annulment o divorce, sumunod ka daw sa gobyerno dahil yan daw ay patakaran o binigay rin ang lituntunin o law ng ating Panginoon, bagamat pinasbasan. Pero ang original na sinabi ng ating Panginoon, ang pinagsama ng ating Panginoon, hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit na sino. Kahit annulment pa, kahit divorce pa, hindi daw pwedeng paghiwalayin. Amen? Kahit na pangit yan. Ginusto mo yan mapera Amen po ba? Ginusto mo yan alam mo mabubuhay ka, mahalin mo yan. Pagtiisan mo yan, natuturuan naman ng puso. Naks naman. Pahanat sa ganun no? Totoo po, mga kapatid. Amen po ba? Hindi naman mahirap magmahal basta gusto mo. Amen po ba? Yung mga nandyan sa labas, nahirapan ba silang magmahal? Kahit gaganon-ganon yan, mga kapatid, hindi sila nahirapan magmahal. Tinutuwid-tuwid pa rin nila yan, mga kapatid. Amen po ba? Bakit? Daming pera Mahalin mo yan kahit may anghit yan. Amen po ba? Kahit na butas-butas sa mukha niya, katulad ni Jose, mahalin mo pa rin yan. Binigay sa'yo ng ating Panginoon yung pagtiisan mo. Amen. Hindi mo pwedeng iwanan yan ng basta-basta lang. Pananagutan mo yan sa harapan ng ating Panginoon. Hahanapin pa rin sa'yo ng ating Panginoon. Ano po bang tanong ng ating Panginoon sa Samaritanang babae? Asan ang asawa mo? Ilang beses po bang nag-asawa yung babae na yon? Bakit ganon ang tanong ng ating Panginoon? Asan ang asawa mo? Iniwan na po ako, ayaw na sa akin. Kaya nag-asawa ko muli. Nasaan ang asawa mo? Iniwan po ulit ako kasi hindi po kasi ako maibig-ibig. Nasaan? Hanggang sa nakalima siya. Amen. Bakit? Hinahanap po yung unang asawa. Hahanapin yung partner mo talaga sa buhay. Kaya huwag mong iwan yan. Amen. Kahit pasakit yan. Amen. Kahit pinapadalan mo yan ng dolyares. Amen. Pagtsagaan mo. Amen. Pagtsagaan mo. Amen po ba? Amen po ba? Pagtsagaan mo, yun ang sabi ng ating Panginoon, tsagain daw natin. Kapag may tsaga, ang tanong, may nilaga ba ako makukuha dito sa asawa ko? Kahit wala kang nilaga, kahit sinigang na lang,
Ang sinigang di ba maasim? Kahit asim na lang. Amen po ba? Pero pagtiyagaan mo pa rin. Kasi ang Diyos nagtsatsaga sa atin. Kahit pasaway tayo, mga kapatid, pinagtsatsagaan tayo ng ating Panginoon. Kahit ayaw mo magbigay sa ating Panginoon, dinadala ka pa rin ng ating Diyos dito. Kahit ayaw mo magpatuwid, dinadala ka pa rin, tinuturuan ka pa rin ng ating Panginoon. Ganun tayo kamahal ni Kristo. Amen po ba? Yung pag-ibig po niya wagas. Kaya nga po sinabing ganon. You will not endure purification without carrying your cross. You will not carry your cross unless your faith works through love. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ano ba ang pag-ibig na sinabi ng ating Panginoon? 1 Corinthians 13, 1-3. Alam natin to. Pag tayo gagawa ng wedding invitation, lalagay natin to. Ganun po ba? 1 Corinthians 13, 1-3. Sa magjowa, nilalagay rin po ito, kino-quote, lalo na pag bago pa lang silang magjowa, amen. Pag bago pa lang silang mag-BF, amen. Mag-GF, amen po, o BFF. Lahat ng may F, amen po ba? 1 Corinthians 13, sabing ganun. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I become sounding brass or a clanging cymbal. Sabi pong ganon, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Amen. Kapag wala ka daw pag-ibig sa asawa, sa boss mo, sa katrabaho mo, sa kasambahay mo, para ka lang daw singaw. Amen. Ang singaw, mga kapatid, singaw nga eh. Minsan susulpot, minsan hindi. Amen po ba? Parang ganun ka lang daw. Parang ka lang daw batingaw. Amen. Pag may narinig, pang, 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 ganun lang daw. Pag wala ng pag-ibig, nawawala na, tumatahimik na. Amen po ba? Sa verse 2, sabi pa pong ganun, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, anupat na palipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit na anong gawin mo, kahit na anong pansin ang pagpapagawa mo sa asawa mo, pero kung wala kang pag-ibig, baliwala. Para ka lang dumaan, para ka lang tren. Amen po ba? Dumadaan lang pagkatapos nawawala na kaagad. Amen. Papalit-palit lang. Bakit? Walang pag-ibig. And in verse 3, sabi pong ganun, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Kaya ang pananampalataya po, laging may kalakip na pag-ibig. Kagaya ng ginawa sa atin ng ating Panginoon, kung hindi po niya tayo iniibig, kung hindi po niya tayo mahal, wala na pong maliligtas sa mundo na to. Tapos na po, hanggang sa apostoles lang po. Amen. Hanggang dun lang po, tatapusin na ng ating Panginoon. Nagpakita na nga siya lahat. Amen po ba? Na wala pa rin yung pag-ibig. Amen. Kaya ang ginawa niya, mga kapatid, siya na mismo, ibinigay po niya yung sarili niyang buhay para lang para ma-display sa mga tao kung gaano niya tayo kamahal. Amen po ba? At ang pag-ibig daw po, mga kapatid, it suffers long. Amen. In verse 4, nandun daw po talaga
Dadaan ka daw po talaga doon, mga kapatid. Amen po ba? Kailangan matiyaga ka daw. Amen. Parang nanliligaw. Amen po ba? Yung mga kalalakihan dito. Amen po ba? Pag gusto nyo po yung babae, talagang todo harana. Amen. Todo chocolates, todo flowers yung ibibigay. Todo iPad. Amen. Lahat ng gusto ng babae na yun, ibibigay, mga kapatid. Kahit mahal. Bakit? Mas may mamamahal pa ba sa oo nito? Amen po ba? Kahit na iPhone 6 Plus pa yan, pag hiningi ng babae, oo na. Amen. Bakit? Ganun niya kamahal. Amen po ba? Matyaga. Nagtatyaga daw po yung pag-ibig. Ano pa po? Sabi po ganun sa 1 Corinthians 13:7. Pag-ibig daw po, bears all things. Amen. Bubuhatin daw po, kakayanin daw po niya lahat. Ano pa? Believes all things. Kahit pangit to, gwapo to, gwapo to, gwapo to. Bakit? Naniniwala ka eh. Ayan po ba? Paniwalaan mo, bakit? Mahal mo eh. Amen po ba? Hopes all things. Marami namang glutathione. Amen. Marami namang pampaputi. Meron namang plastic surgery. Amen po ba? Maraming pampaganda. Maraming pampapogi. Amen po ba? Maraming pampakinis ng mukha o ng katawan. Hopes all things. At higit sa lahat, endures all things. Kaya kong pagtiisan to kahit may anghit to. Amen. Basta mahal ko to. Amen po ba? Pwede ko naman pakisamahan. Pwede ko naman turuan. Amen. Endures all things. Amen. At ang sabi kong ganon, last but not the least, palakpakan na. Purihin ang Diyos. Sabi kong ganon, ang pananampalataya may kalakip na pag-ibig. Bakit? 1 Corinthians 13:13. And now abide faith, hope, love. These three, sa tatlo daw po na to, the greatest is love. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya. And to God be the glory. Sana po naunawaan po natin, mga kapatid. Kaya tayo nandito sa tribulation, mga kapatid. Minsan, ayaw mo na, gusto mo nang bitawan, pero kailangan lumabas yung pananampalataya. Kaya hanggat na andito ka, kaya ka narito pa, mga kapatid. Dahil yung great faith hindi pa lumalabas sa'yo. Ang gusto ng Lord, mapalabas sa'yo yung hindi lang basta pananampalataya, kundi great faith na kahit na to gunawin ng mundo, may pananampalataya ka pa rin. At kapag may pananampalataya ka daw, mga kapatid, habang nananampalataya ka sa ating Panginoon, may pag-ibig ka sa kapwa mo, may pag-ibig ka sa ating Diyos, hindi nawawala yun. Greatest of these is love. Amen. Magsitayo po tayo, mga kapatid. At sana nga po talagang naunawaan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Patuloy po natin itong bulay-bulayin, mga kapatid. Meditate, sabi pong ganon. Pag tayo daw po ay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat minemeditate din daw po natin to day and night.